tumutunog lang yung kanyang starter relay. So mamaya start na natin. Tingnan nyo guys. What's up guys, meron tayong problema sa ating alaga kay SC. So hindi na siya nagpo-post start. Malakas yung battery natin, 12.7 sa aking multi-tester, pero hindi siya nagpo-post start. So yan nangyayari. Yan, so ano na natin, so, pinindot natin. Yan guys, tumutunog lang yung kanyang starter relay. So mamaya check natin yan guys kung ano yung mga posibleng problema niyan. So mga naka-AC dyan, papakita ko sa inyo guys kung paano yung step by step na pag-check ng mga ganitong problema. So mga halos lahat naman guys, lahat ng motor may step by step yan. So ito sa AC, mga kapwa ko naka-AC, yan, i-share ko sa inyo kung paano yung pag-check step by step sa mga ganitong problema. Yan, so syempre gagamit lang tayo dyan ng test light para mas pulido yung trabaho natin at hindi tayo maghula-hula. So yun lang. Pag troubleshoot naman, dalawa lang naman yung kailangan natin dyan, ay test light at yung ating multi-tester. So may ganito lang kayo guys, matutukoy nya na yung kung ano yung sakit ng inyong mga motor, lalo na sa mga electrical. So test light, kung wala kayo nyan, maraming nabibili sa Lazada, Shopee yan. Yan. So ako, DIY yan mga idol. Saka huwag kayong gagamit ng LED, kailangan i-stock na bulb. So ito naman, ang purpose nito ay susukatin natin yung battery kung pasok pa siya sa pag-start o pagka-crank ng ating starter, kung kaya niya pampaikutin yung starter natin. Sa mga hindi nakakalam, malakas humigop yung starter natin. So kaya yung battery natin kailangan ay nasa condition siya, or umaabot siya ng 12.5 hanggang 12.7. So kaya niya i-start yung ating motor. Nabuksan na natin yung bandang part ng ating battery. So ito yung ating starter relay. Ayan. So sa ordinary na relay mga idol, ito yung ating 30, ito yung ating 87, which is ito yung output ng ating relay sa starter relay natin. So ito yung part ng wire, merong tatlong wire dyan. So itong dalawang pula na magkasama ay galing ng rectifier yan, which is galing yan dito. Yan, galing yan dito sa ating rectifier. Tapos itong common galing naman sa direct sa battery yan. Yan, ito trigger, yung blue white ay galing sa pindutan natin yan, sa ating starting button yan, sa starter button natin. Tapos itong isa naman ay galing sa accessories yan. So ang mga Yamaha mga idol ay negative trigger yan, negative yung manggagaling doon sa pindutan natin. Ngayon unang step natin mga idol ay susukatin natin yung ating battery kung gaano ba siya kataas at kung kaya niya mag-crank ng ating starter. So yan, makikita nyo mga idol, ito nyo ba yan, 12.9. so malakas yung battery natin. So ang gagawin natin ngayon mga idol, dahil nakita natin na malakas yung battery natin, ay gagamit tayo ng test light, no? So pwedeng direkta sa ground or pwede sa body ground, kung saan kayo mas kita nyo. So itong 30 na to, so kailangan may supply yan. Ayan, kita nyo yan mga idol. Itong 87 walang supply. So pag pinindot natin yung starter button natin, kailangan may lalabas na power dyan. So ibig sabihin okay yung ating starter relay. So kapag wala naman yan, walang lumabas na power dyan, ibig sabihin ay sira yung starter relay natin. Ngayon after natin dito sa starter relay, didiretso na tayo doon sa starter motor, no? So susuyan ko muna yung motor para mapakita sa inyo na kung may lalabas dito sa ating 87. So try muna natin dito kung gagana yung ating test light. So dapat itong isa, iilaw dapat yan kapag pinindot natin yung starter. So try natin mga idol. Ayan, kita nyo mga idol. So meron siya. So hindi ito sira yung ating starter relay. So ngayon puproceed tayo dito sa starter motor.
tingnan natin to kung ano yung kondisyon nito. So gamitan tayo ng mechanical plies para matanggal natin to. Oh guys, oh. Okay guys, so ngayon ay dumating na yung order natin. Yan, na carbon brass. So tingnan na natin mga ito. Guys, tanggalin natin tong dalawang tornilyo. Okay guys, so ito na, naikabit na natin. Bali ang nangyari kasi guys, yung ganito niya ay naputol, so pinalitan natin. Bumili tayo ng 20 ampere na battery terminal, so pinutol lang natin sa gitna. Tapos nilusot natin, ayan, oh. Tapos na nangyari kasi hindi na mailagay ito, gawa ng yung pinaka plastic niya sa loob ay nasira na rin. Ayan, ang ginawa ko mga idol ay tinanggal ko ito. So ito kasi ang purpose nito, ilalagay ito dun sa plastic dyan sa baba para hindi siya tumama sa body, no? So hindi siya mag-grounded. Ang ginawa ko, pinutol ko na lang siya at hininang ko siya dito sa pinakadulo nitong positive na ating starter. Yan, so nakahinang yan sa loob, matibay na matibay yan. Tapos yung ground, syempre, yung isang carbon brass, ayan, nakakabit na rin. So naka-mounted yan, right direkta sa pinaka-ground niya. So yan, okay na ito mga idol, naikabit ko na. So mamaya pakita ko sa inyo yung pag-testing gamit itong multi-tester natin. Yan. So para malaman, bago natin ikabit sa motor, para malaman natin kung working na siya or palpak pa din. Yan. So yung tulad na sinabi ko, yung marking, yan, ito may marking yan mga idol, ha. Tapos itong marking naman dito, yan, kita nyo. So kita nyo may wire marking, so dapat nakatapat yan dyan. So gagawin natin, salpak lang natin to. Saka natin babalik yung lock. Ang purpose niyan mga idol, ang purpose nito, kaya tapat yan para dito sa ating tornilyo. So para tumapat yung tornilyo rito. Yan. Kasi pag nakalihis yan, hindi yan sasakto rito sa dalawang butas. Ayan. So yun ang purpose niyan. Kailangan mong sundin itong marking na to. Yan. So saktong sakto yan pag inikot mo yan. So ayan na, okay na to mga idol. Ayan, so go na. So ang gagawin natin ngayon ay iti-testing natin sa ating multi-tester kung working ba yung ginawa natin. So hopefully okay siya, kasi sayang din yung pambili natin ng starter. Napakamahal ng starter mga idol. Ayan, so ang gagawin natin mga idol, ito yung positive natin, ito yung positive, ito yung negative. So lagay lang natin sa continuity. Kailangan to mga idol magkaroon ng reading. So i-short ko muna para makita natin na gumagana yung aking multi-tester. Yan. So dapat ito mga idol magkakaroon ng reading to kapag nilagay natin sa ground. Kita nyo mga idol. Yan. So meron na siya. Ibig sabihin tumatama na yung carbon brass dito sa kanyang pinakamotor. So working na to mga idol. So ngayon, iti-testing na natin yan sa motor natin. Yan.
Okay guys, so babalik na natin yung aking starter motor na ginawa. So sana ay gumana. So huwag niyo kalimutan, mayroong ano yan, O-ring. Ayan o, may O-ring yan. So huwag niyo kakalimutan yan. Ayan mga idol oh. So 15 ampere. Yan, so napalitan na rin natin yan. Dapat sunod din natin kung ano nakalagay. So ito yung fuse na motor natin. So 15 ampere na rin yan. Yan, so ito na. Yun oh. So isa pa nga. So yan, pinatay ko, binuhay ko ulit. Let's go. Wow! Ayos na ayos mga idol. Ligtas ang ating 1.1. So kapag bumili ka niyang brand new 1.1 o second hand, nasa 750. Yan ang mga price ng starter motor mga idol. So ito, nakaligtas na tayo. At syempre, sigurado ako na sulit pagkagawa ko dyan. Yan.